hapon po sa ating lahat, sa aking mga followers sa 9.9 road to 10k na po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mag-review ng salita ng Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng ating pamagat ng ating lesson 7 ay mapalad ang mga sumasampalataya. Kaya mapalad po tayong mga sumasampalataya sa Panginoon. Tayo po ay bago tayo manalangin, bago tayo mag-aral na patuloy, tayo po ay manalangin sa mga oras na po. Tayo po ay po sa ating panalangin, pigil natin ang ating mga mata. Matapilang mahabag ng Diyos ang tanay sa mga langit. Narito po kami makapag-aral ng mga salita. Patawarin kami sa mga pagkukulang pagkasala. Nawa ang kaso ng Banal na Espiritu ng siyang sumamin. Patawarin kami sa mga pagkukulang pagkasala. Nawa sa hapon ito ang bendisyon na pupala ng langit ang isang maranasan. Ganun sa aming pag-aral ng inyong mga salita. Pakalinisin pa kayo mga puso at isipan. Sa isang palangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa hapong ito tayo po ay magpapatuloy. Akin pong pag-aaralan sa hapong ito ang ating aralin. Sa hapong ito ay ang lesson 7, November 9 to November 15. Ang ating i-review ang salita ng Panginoon. Mas mapalad ang mga sumasampalataya. Kaya ang tanong po sa bawat isa anin, mapalad po tayo kapag tayo ay sumasampalataya. Ito po yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang ating kay text ay makikita po sa Juan 20, kapitulo 20, versikulo 29. Ating pong babasahin ang sabi ng Juan sa kapitulo 20, versikulo 29. Ating pong pagbabasahin sa oras na ito. Kapitulo 20, versikulo 29. Kung po meron kayo ng Biblia sa inyong mga bye-bye, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po rito sa 20, versikulo 29, sinabi sa kanila ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang di nakita, kayo'y may sumasampalataya. Sa panahon ito, sa sitwasyon ito ng ating K-text, ay si Apostol Tomas ay hindi po naniwala sa Panginoon. Sabi niya, sa 26, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Siya po ay may doubt. Si Tomas po ay isang mapagduda. Kung hindi niya daw po mahawakan ang butas ng ating kamay ng ating Panginoon o maisusulot niyang daliri niya sa butas ng taglir ng ating Panginoon ay hindi po siya maniwala. Ngunit nung siya ay maniwala po siya ng kanyang maisulot ang kamay ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, ang ating pag-aralan sa hapong ito ay napakaganda na ating pag-aralan. Ang ating lesson sa hapong ito. Kaya yung pong sa mga bahay-bahay nila, mayroon po tayong ganitong lesson. Sa mga kapatiran po namin, sa ating mga followers, maganda rin po na mayroon tayong pinag-aralan. Kaya sabi rito, sinabi sa kanya na Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakita, iyon ay sumasampalataya. Sabi rito sa kabuuan ng kanyang Ebanghelyo ni Juan, Ebanghelyo, si Juan ay may iba't ibang mga taong may iba't ibang pinanggalingan, paniniwala, at karanasan. Sa lahat ay nagpapatutuo sa Jesus. Ito po yung ating pag-aaral sa hapong ito ay pinapatutuhanan po ng ating Panginoon po ay siya ang Diyos, siya ang Mesiyas. Narito ang kordero ng Diyos, sabi po sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 36. Ating pong napag-aralan po ito ng nakarang linggo na
ang Panginoon po, ang si Juan ay nagpatotoo na ang Panginoon ay ang ating Panginoon ay siyang kordero ng Diyos. Natagpuan na namin ang Mesiyas. Sabi po sa 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 41. Natagpuan namin yung isinulat ni Moises. Sabi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 45. Rabi, ikaw ang Diyos, ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Sabi po sa Juan Kapitulo 1, Kapitulo 1, versikulo 29. Ito na nga kaya ang Kristo. Ang tanong po sa atin, ito na kaya ang Kristo? Sabi sa Juan 4:29. Sabi rito, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sabi sa Juan Kapitulo 4, versikulo 42. Panginoon, kanino kami pupunta? Ito po yung tanong ng alagad. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa Juan Kapitulo 6, versikulo 48. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, siyang darating sa libutan. Ang sabi po sa Juan 11:27, si Kristo ang ito po ang sabi ng Panginoon ni Juan, na ang Panginoon ay ang Panginoon Jesucristo ang siyang anak ng Diyos. Bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakita na ako. Sino po nagsabi nito? Si Bartimeus po. Sabi sa Juan Kapitulo 9:25. Narito ang inyong hari, sabi sa Juan Kapitulo 19:14. Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya. Sabi po ito ni ating pong babasahin kung sino po itong nagsalita nito. Na sabi po sa Juan 19. Ating pong basahin ng 19:6. Sabi po rito, ang nagsasabi po nito ay sino po kaya ang nagsabi nito? Si Pilato po nagsabi nito na ang Panginoon ay walang kasalanan o bahid ng kasalanan. Sabi sa 19:9. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mong makipag-usap sa akin. Hindi mo pa alam na ako'y may kapangyarihan, ikaw ay nakawala, may kapangyarihan, ikaw ay ipako sa Diyos. Kaya po nagpatuto, si Pilato ang nagpatuto. At sabi rito sa Panginoon ko at Diyos ko, si Tomas ang nagpatuto, Panginoon at Panginoon ko. Yan. At kung sabi rito, sino ang ilan sa mga taong ito at bakit sila ay nagpatuto tungkol sa kanilang ginawa kung sino si Kristo. Kung tatanungin po tayo, sino po si Jesus sa buhay po natin. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Sa linggo po, pag babalik tanaw kay Abraham. Ang ating po balikan ng buhay po ni Abraham. Sabi sa ngayon po dito, na sa ngayon sa Kapitulo 8 Juan 8:56, hindi nahiya si Jesus sa pagpapahayag kung sino siya. Maging sa pagtawag ng mga saksi upang mapatuto kung sino siya. Maging ang mga saksi na namatay kasama si Abraham. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak. Ang Panginoong Jesus ang nagsabi nito na sa 8:56 atin pong basahin mga kapatid. Na ito po ang sinasabi po rito sa Juan 8:58. Atin pong basahin 58:6. 8:56. Sabi po sa 56, sabi po rito, nagalak ang inyong amang si Abraham na nakita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak. Ang ating Panginoon ang nagsabi, kahit si Abraham ay nagpatotoo na ang Diyos ay si Jesus ay anak ng Diyos. Bakit nga napakalaga ang patuto na Jesus ni Abraham? Ano pa sinasama ito sa Ebanghelyo? Sa Henesis, ating pong basahin, Ebanghelyo ni Juan, na isinama po rito
ang Ebanghelyo ni Juan sa pamagitan ng buhay po ni Abraham. Makikita po natin dito mga hinigilig o mga taga-subaybay na ang buhay po ng Panginoon ay papatutuhanan ni Abraham. Sabi rito, yung babasahin sa 12 ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 3. Okay, may mga Biblia po dyan sa inyo, yung mga bahay-bahay. Tayo po ang mag-aaral ng salita ng Panginoon para tayo po ay makapag-review. 12:3, ang sabi po dito, pagpalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamagitan mo ang lahat ng mga angkan sa lupa ay pagpapalain. So, patuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po rito na sabi ng Panginoon kay Abraham ang pagpapalain siya ng ating amang si Abraham, no? Pagpapalain at yung magsusumpa sa niya ay susumpain din ng Panginoon sa mapagitan ng lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya sa hapong ito, patuloy po tayo. Sabi sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 16 hanggang 18. Basahin po natin ang 18, versikulo 16 hanggang 18. Sabi po rito, yung babasahin. 16 hanggang 18. Tumindig mula roon ang mga lalaki at tumingin sa dakong Sodoma. At sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko kay Abraham ang aking gagawin. Yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa. Ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan niya. Ang ito po yung buhay ni ibinanghay po dito at sinaylaysay ang buhay po ni Abraham sa pagpapatotoo na siya po ay isang dakila, no, na makapangyarihan bansa. Siya po yung ama ng mga bansa. Sabi sa ngayon po dito. At sa 26, ito pong babasahin ng 26, versikulo 4 ng asing banal na kasulatan. Sabi po sa 26, versikulo 4, yung pong basahin. Sabi ito sa 4, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ibibigay ko sa iyo binhi ang lahat ng lupain ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamagitan ng iyong binhi. Ito po, napakinggan po natin at ating mapapanood na sabi ng Panginoon, pararamihin ko ang iyong binhi gaya ng mga bituin sa langit. Ibibigay ko sa iyong binhi lahat ng mga lupain ito, at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamagitan ng iyong binhi. Kasi sabi po rito ng Panginoon, ngayon pong kasing dami ng buha, kung ganun pong mabilang niya po ang bituin sa langit, ay magiging ganun din ang kanyang lahi. Kaya ito po yung patunayan na ang binhi ng ating Panginoon ay nagmula kay Abraham. Kay Abraham po siya nagmula. At ating basahin ng Mateo chapter 1, verse 1. Ating basahin mga kapatid. Chapter 1, verse 1. Sabi po rito, yung basahin. Ito po yung mga genealogy ng lahi ng ating Panginoon mula kay Abraham, mula sa kay David hanggang sa panahon sa lahi ni Abraham. Sabi rito, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ito po yung kanyang naging pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon mula kay David hanggang kay Abraham. Kaya nagpatotoo po ang Biblia na ang Panginoon po ay nagmula sa lahi po ni Abraham at ni David. Sabi po rito sa Gawa, at basahin ng Gawa
no, Kapitulo 3, 25. Yung basahin. Gawa, Kapitulo 3, versikulo 25. 3:25. Basahin. Kayo ang mga anak ng mga propeta at tipan ng tipan ang ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno na sinasabi kay Abraham at sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalaan ng lahat ng mga sa lupa. Yan po mga kapatid, mga ginigilig ng mga taga-subaybay ng Panginoon po ay si Abraham ang pinagmula ng lahat ng binhi ng lahi ng ating ninuno na si Abraham. Sa pamagitan ng kanyang binhi ay doon po nagsimula. Hindi po sa atin sa mga oras na tayo po ay naging binhi ng Abraham. At sabi rito, sa pamagitan ng type ng pangako ay pinangaral ng Diyos nung una ang ebanghelyo kay Abraham. Ito yung pumabasa ang Galatia chapter 3 verse 8. Ito yung basahin ng Galatia chapter 3 verse 8. Sabi ko rito, yung buksan chapter 3 verse 8. At ang kasulatan ay nakakaalam ng una pa man ang aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Mapalad po tayo mga hintil ng ginigilig ng mga taga-subaybay na tayo po ay kasama sa pag-aaring ganap ng ating Diyos. Kaya bilang tayo mga mananampalataya na tayo mga hintil ay naging mapalad dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Tuloy po tayo. At sa pananampalataya ng patriarka ay natuon sa darating na manunubos. Sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, magalak ang inyong ama sa amang si Abraham na nakita ng aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak. Sabi sa Juan Kapitulo 8 versikulo 56 yung ating binasa. Ang laking tupa na inalay bilang kalili ni Isaac ay kumakatawan sa anak ng Diyos. Yung pong si Isaac po ay inihandog at inutos ng ating Panginoon kay Abraham na ihandog niya ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit hindi siya nag-atubili na ihandog ng Abraham ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Ngunit ang pagdating nila dun sa bundok ng uurakan niya ng kutsilyo si Isaac, ngunit ang sabi po, huwag mong gawin. Kundi may isang tupa po na nasabit ang kanyang sungay at ito po ay sumisimbolo po sa anak ng Diyos ng ating Panginoon ang siyang inihandog. Naihain bilang kalili natin nang ang tao ay mapahamak sa kamatayan dahil sa pagsalangsang ng sa kautusan ng Diyos. Ang Ama na nakatingin sa kanyang anak ay nagsabi na sa makasalanan, mabuhay ka, nakasumbong ako ng isang pantubos. Ito po yung ating Panginoong Jesus ng anak. Sabi po sa Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 154. Si Abraham ang ama ng bansang Hudyo. Kaya nagpapatunay po ng ating Panginoon at si Abraham ang siyang pinagmulan ng anak ang lahat ng bansang Hudyo. Sabi rito, si Abraham ang ama ng bansang Hudyo. Tumanggap siya ng pangako na pamagitan niya pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Ang pagpapalang ito ay dumating sa pamagitan ng Mesiyas na pinanganak sa kanyang sanlahi. Si Abraham ay ama din ilang mga tumugon sa Diyos sa pananampalataya. Bilang tayo ng hintil ng panahon ay tayo po ay naging kasama sa naging lahi ni Abraham. Tayo po ang sabi rito sa Hebreo, ating pumasahin ng Hebreo. Hebreo chapter 11
Hebreo chapter 11 verse 8 ating pong basahin. Kaya tayo po ay mapalad ng mga sumasampalataya. Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham ng tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya pumunta na hindi nalalaman ang kanyang puntahan. Sabi po rito mga kapatid, ng ating amang Abraham ay tinawag ng ating Panginoon. Sabi sa kapitulo 11 versikulo 6, sa pamagitan ng pananampalataya nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak, na tungkol sa kanya ay sinabi kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Yun po mga ginigilig ng mga taga-subaybay sa ating mga nanonood, na ito po ang nagpapatotoo na ang binhi ni Abraham sa pamagitan ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac ay inihandog, na yung inihalili na handog. Ito po ay inuhula na ang Panginoon po ay mamamatay doon sa krus. Siya po yung aako ng ating mga kasalanan. Sabi po sa 19, sabi po rito, itinuturing niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao, at sa matalinghagang pananalita siya ay muli niyang tinanggap. Kaya mga ginikilig ko mga taga-subaybay, na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo tayo po ay nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon tayo ng mapalad na buhay, ang mapalad na pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa pamagitan niya. At sabi rito, ang kanyang pag-sangayon ay alay ang kanyang anak na si Isaac. Sabi po sa Genesis chapter 22, ang anak ng pangako ay hindi lamang isang katibayan sa pananampalataya, kundi isang dungawan sa panukala ng kaligtasan. Ito po yung basehan sa ating pagiging mananampalataya, na sinubukan ng ating amang si Abraham na ihandog ang kanyang nag-iisang anak, bugtong na anak. Ganun din ang Panginoon, bugtong na anak din po ang Panginoon, na siyang inihandog at inalay na bilang pantubos sa bawat isa din sa ating mga kasalanan. Kaya nagkaroon ng panukala ang kaligtasan sa pamagitan ng binhi ni Abraham. Sabi rito, nang sabihin ni Jesus, nagalak ang iyong amang si Abraham na nakita ang aking araw. Juan 8:56, ang mga pinuno ay tumugon, wala ka pang 5 taon at nakita mo na si Abraham. Ito po yung sagot ng mga kaparian ng panahon, na wala ka pa nga ay nag-50 taon. Sabi rito, nakita mo na si Abraham. Sa panahon ngayon, maalala mo natin mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesus ay kumakatawan doon sa mga bisita po ng ating amang si Abraham, na dumalaw po doon. Nandun na po ang Panginoon, kaya nakita ni Abraham. Nakita ng ating Panginoon si Abraham. Kaya dito po, sa ngayon po sa kasaysayan, ang ating Panginoon po ay presente na po siya. Nandiyan na siya sa presente. Kaya pinanganak siya po sa pamagitan ng Espiritu. Okay, patuloy po tayo mga kapatid. Nagigigil ko mga kasubaybay. Sabi rito, at sagot na Jesus ay kamanghamanga, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako na maulan ang Panginoon bago ang Abraham, ang ating mga si Abraham. Sa ngayon po dito sa Juan kapitulo 8:58, gumamit si Jesus ng walang wikang nagpapaalala sa sinabi ng Diyos kay Moses na naglilingas sa puno. Ito ang mga pag-angkin ng pagiging Diyos. Isa sa umiiral sa kanyang sarili, walang pagtatanong. Naunawa ng mga pinuno ang implikasyon ng kanyang sinabi dahil sa pagkakataong iyon. Sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Sabi po sa Juan 8:59. Kaya mga kapatid, mga ginigilig ng mga taga-subaybay, na ang Panginoon po ay existence na.
No, siya'y umiiral noong time na yun, ng panahon ng ating amang si Abraham. Sabi po sa, basahin po natin ng Roma, chapter 4, 1 to 5. Ating pong basahin mga ginigili ko mga taga-subaybay. Ang Roma, chapter 4, verse 1 to 5. Basahin po natin kung ano sinasabi po rito sa ngayon sa sulat ng Apostol Pablo. Sa Roma, chapter 4, verse 1 to 4. 1 to 5. Ating pong basahin. Yan. Basahin po natin kung ano po ang sinasabi rito. Ano ang ating sasabihin at natuklasan ni Abraham sa ating ninuno ayon sa laman, sapagkat yung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamagitan ng mga gawa ay mayroon sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya ng kapurihan. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, hindi masampalataya sa kanya na maaaring ganap sa masamang tao. Ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na kapurihan. Kaya ito mga gili-gili ko mga isbaybay ng ating pag-aaral sa ating ito ay sukatan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit si Abraham na ating ama ay siya ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ating Panginoon Diyos. Kaya sabi patuloy dito, no, paano ginamit ni Pablo ang kwento ni Abraham upang ipakita ang dakilang katotohanan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang na walang magawa ng katotohanan. Paano tayo matutulungan ng mga talatang ito na maunawaan ang ideya tungkol kay Abraham bilang ama nilang mga nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi tayo po na mga mananampalataya, kung tayo nananampalataya, binhi po tayo ng Abraham. Kasi sa spiritual tayo po ay binhi ni Abraham. Kasi hindi naman po tayo pinanganak sa laman kay Abraham, kundi pinanganak po tayo spiritual sa pananampalataya kay Abraham. Ang Lunes po, pagsaksi ni Maria. Sa panahon po natin ngayon, ang mayroong buhay si Maria, na kapatid po ni Lazaro. 6 na araw bago ang pagpaswa, naparoon si Jesus upang dalawin si Maria Marta at ang kanyang kapatid na si Lazaro na siyang binuhay ni Jesus. Si Simon na pinagaling sa kitong, narito rin po si Simon, ay nagdaos ng isang piging bilang pasasalamat sa ginawa sa kanya Jesus. Si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay nakaupo sa pag kasama ng mga panahon. Ating pumasahin ang Juan, kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 8. Ating pumbasahin mga ginigiliw mga tigisbay ko. Kami po may mga Biblia dyan sa inyong mga bahay-bahay. Pakisamahan po ko sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. 12:1 hanggang 8. Ating pumbasahin. 1, 12. Versikulo 1 hanggang 8. 6 na araw bago ng Pasko ay pumunta si Jesus sa Betanya na pinaroonan ni Lazaro at muling binuhay si Jesus mula sa mga patay. Siya pinaghanda laroon ng isang hapunan. Si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay isa sa nakaupo sa may hapag-kainan ng kasalo niya. Si Maria ay kumuha ng isang lebra ng mamahaling pabango mula sa pupong nardo, no? At pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito sa kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Ito po yung ating nabasa sa 8, sabi rito,
sa 5. Balik si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga lugar na magkakanulo ay sa kanya ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo na binibigay sa mga lupa? Ngunit ito'y sinabi, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga lupa, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibasay na sa kanya ang suko ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, ilaan ninyo ito sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako ay hindi laging nasa inyo. Nagpatuloy tayo, anong kahalagahan ng mga ginagawa ni Maria dito? Paano ito ay isang pagsaksi kung sino talaga si Jesus na ating pong binasa kanina. Ito sa kung sino po talaga ang Panginoong Jesus sa buhay ni Maria at ni Marta at ni Lazaro. Ang Panginoon po ay pumunta rito upang siya ay maglingkod, upang hindi siyang paglingkuran, kundi siyang naglingkod, pinaglingkuran niyaan tayong lahat. Dito po ang pabango ay napakamahal, kasing halaga ng halos isang taong sweldo para sa kanilang manggagawa. Maring dinala ni Maria ang kaloob na ito bilang pagpapagod ng pasalamat sa tagapagligtas para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at sa pagkabuhay ng kanyang kapatid. Inalaan niya ito sa nabalang araw ay para sa libing Jesus. Ngunit noon ay kanyang narinig na siya ay nalapit ng pahiran bilang hari. Sa ganong pagkakataon, siya ay naunang magbigay sa kanya ng karangalan. Parang hindi hinangad ni Maria na ang pagkilos ng ito ay napansin, ngunit itinala ni Juan. Ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Sabi sa 12 versikulo 3. Umugon si Judas na isang mabilis na pagsaway ay nasabing ang pabango dapat na ipagbili at mapagbibilahan ay ipamigay sa mga lupa. Agad na pinaluwag ni Jesus ang kanamdaming Maria sa pagsasabing, hayaan mo siya, sapagkat ang mga lupa ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Yan po ang sabi rito ng ating Panginoon. Isang paulit-ulit na ang tema ay nagaganap sa buong Ebanghelyo. Alam ni Jesus ang nasa loob ng mga tao. Kasi alam po ng ating Panginoon, nababasa niya sa ating mga puso. Ang Panginoon ay nakakabasa sa loobin natin. Kung anong mayroon tayo ba ay matulungin o tayo ay nag-iisip ng anuman sa ating kapwa. Isang paulit-ulit na tema ay nagaganap sa buong Ebanghelyo. Alam ni Jesus na nasa ito yun, alam ng mga tao. Juan Kapitulo 2 versikulo 24-25, Juan 6:70 hanggang 71, Juan 3:11 hanggang Juan 16:19. Sa pagkakataong ito sa piging ni Simon, nalaman ni Jesus ang mga nasa labas sa loob ni Judas. Maingat si Jesus Juan na itinuro kung sino si Judas, isang makasariling magnanakaw. Si Judas po ay isang magnanakaw, tinuringan po ni Judas. Ang mabagong kaloob na binalak ni Maria na ibuhos sa patay na katawan ng tagapagligtas ay binuhos niya sa kanyang buhay na niya. Sa libing, ang bango nito ay naari lamang umuyak sa libing. Sa ngayon, ay pinasya niya ang kanyang puso sa katiyakan ng kanyang pananampalataya at pag-ibig. At samantalang siya ay bumababa sa kadiliman ng kanyang malaking pagsubok, dinala niya ang alaala ng gawaing iyon, ang kasigasigan ng pag-ibig na mapapasa kanya
mula sa kanyang mga linubos magpakain. Lindsay White, the desire of Ages. Ito po yung ang magandang ginawa ni Maria, na yung plano niya po na pag libing ng ating Panginoon, siya ay ang ating tagapagligtas ay bubuhos niya ito. Ngunit ibinuhusan ni Maria sa paanan ng ating Panginoon. Napakabango po siguro ito, katulad ng isang albatros, no? Ano po kaya mga mamahaling mga pabango ang ating mabibili, na ito po ay sa isang buong taon ng ating sweldo, yung mahalaga ng pabango ito na ginamit ni Maria. Alam ni Jesus kung anong nasa puso ni Maria at ni Judas. Nabasa po ng Panginoon ang puso ni Maria at ni Judas, kung anong mayroong buhay si Maria at si Judas. Alam niya, hindi niya kung ano ang nasa puso mo. Alam ng Panginoon kung ano po yung nasa puso, loob ng ating puso. Ano ang dapat sabihin sa atin ng katotohanan ito tungkol sa pangailangan kay Kristo bilang ating katwiran na mababago sa atin at magtatakip sa atin. Ang hindi ang sa Martes po tayo sa November 12, ang hindi namamalayang pagsaksi ni Pilato. Kahit po yung pagsaksi ni Pilato sa ating Panginoon na siya ay walang kasalanan. Paulit-ulit na itinala ni Juan ang pagtatangka ng mga lider ng reliyon na dakpin si Jesus. Nadalhin siya sa paglilitis at patawan siya ng kamatayan. Isang tema sa Ebanghelyo ni Juan na madalas ipahayag ni Jesus ay ang kanyang panahon, oras ay hindi pa dumating. Kung saan ang kanyang ibig sabihin ay ang oras ng kanyang pagpapako sa krus. Juan Kapitulo 2, versikulo 4. Juan Kapitulo 7, versikulo 6, 30. At pong matutunghayan kung ano po ang buhay ng ating Panginoon. Kasi ito po ay siya ay pinaratangan ng isang pagkakamali, na siya po ay nagpusong sa harapan ng mga tao, na siya ay nagangkin na siya ang Mesiyas. Pero ito po ang kagandahan kay Pilato, na nagpakatotoo din siya, na hindi po namalayan ni Pilato ang kanyang pagsaksi sa buhay ng ating Panginoon. Sabi rito, ngayon ay dumarating na ang oras, inaresto si Jesus sa halaman ng Gethsemane. Dinala sa harapan ni Anas. Pagkatapos ay kay Caiphas, ang dakilang pari. Pagkatapos ang dalawang ulit sa harap ni Pilato. Tumawag si Juan ng maraming saksi mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay upang magpapatotoo na si Jesus ay ang Kristo. Ngayon, tinawag ni Juan si Pilato, ang gobernador na lumitis si Jesus. Ito ay isang mahalagang patotoo dahil si Pilato ay isang Romano, gobernador at hukom. Karamihan sa ibang mga saksi ay mga Hudyo at karaniwang mga tao. Kahit si Pilato po bilang Romano at gobernador at hukom, ay siya po ay naging saksi sa buhay ng ating Panginoon. Nagpatotoo rin siya. Ang hatol ni Pilato ay nakaugnay sa tema ng Ebanghelyo ni Juan. Sabi po sa Juan 18, versikulo 38. Ating pong masahin ito mga kapatid. Juan 18:38. Sabi po rito, ating basahin na sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya, ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanya sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Ito yung patotoo po ni Pilato sa ating Panginoon, na ang taong ito ay walang nibahid na anumang kasalanan. O kaya nakita ni Pilato ang buhay ng ating Panginoon kung gaano po siya. At basahin po natin ang Juan Kapitulo 19, versikulo 4. Si Pilato ay muling lumabas sa kanila, sinabi, tingnan nyo, lalabas ko sa inyo si
siya sa inyo upang inyong maalaman na wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Sabi rito, tuloy na basahin. Lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ugi. Sinabi ni Pilato sa kanila, narito ang tao. Nang siya ay makita ng mga punong pari at mga punong kawal, sila ay nagsigawan, ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Sinabi sa kanya ng Pilato, kunin niyo siya at ipako ninyo siya sa krus, sapagkat ako'y walang nakitang kasalanan sa kanya. Sumagot sa kanya ng mga Hudyo, kami mayroong isang kautusan, at ayon sa kutong iyon ay dapat siyang mamatay, sapagkat inaangkin ng siya ay anak ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang salitang ito ay lalo siyang natakot. Versikulo 9. Siya ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, taga-saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mo makipag-usap sa akin. Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay pako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya, hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin na malibang ito'y ibinibigay sa iyo mula sa taas. Kaya ang nagdala sa akin sa iyo ay mas malaking kasalanan. Mula nooy sinikap ni Pilato na siya'y pakawalan, ngunit ang mga Hudyo ay nagsigawang, kung pakakawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar. At ang bawat nag-aangkin na siya'y hari, siya ay hari, ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Nang marinig Pilato ang mga salitang ito ay inilabas niya si Jesus sa kanya. Naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, sa Hebreo ay Gabata. Noon ay paghahanda ng Pasko at nung nag-ika-6 na oras, sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sila'y nagsigawan, ilayo siya. Ipako siya sa krus. Sinabi sa kanya ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga pinunong pari, wala kaming hari liban kay Cesar. At ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang may pako sa krus. Kinuwalin na si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang niyang krus patungo sa tinatawag na puok ng bungo. Sa wikang Hebreo ay tinatawag ng Golgotha. Doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran, at sa gitna nila ay si Jesus. Sumulat din si Pilato ng isang pamagat na inilagay sa taas ng krus, at ang nakasulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa ng mga pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lungsod, at ito'y isinulat sa Hebreo, sa Latin at sa Grego. Kaya sinabi kay Pilato ng mga pari ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi nasabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang nasulat ko ay naisulat ko na. Ito po yung patunay ng pagsaksi ni Pilato sa ating Panginoon Jesus na siya ay walang kasalanan. Kaya sabi po ito, patuloy tayo. Si Jesus ay dinala kay Pilato ng madaling araw ng Biyernes 1:18-28. Ang plano niya ay agad na madala ang bilangguan sa kanyang hantungan. Ngunit ang anyo ni Jesus ay napukaw ng atensyon ni Pilato. Maingat na itinanong ng gobernador sa Jesus na narinig mula sa kanyang mga labi, ako ay pinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa libutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig
ng katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Iyan po ang sabi rito. Bagaman sa huli ay hinatulan ng gobernador ng kamatayan sa Jesus, gayon pa man ay 3 beses siyang pinahayag na Jesus ay walang kasalanan. 1:18 versikulo 38 at 1:19:4-6. At sa itaas ng krus ay kanyang sinulat ang mga salitang Jesus na taga Nazaret, ang Hudyo ng hari ng mga Hudyo. 1 kapitulo 19 versikulo 9 na binuo ang kanyang pagsaksi kung sino si Jesus, at muli sa kabila ng kanyang pagtuturo sa pagiging walang sala ni Kristo, kanya pa ding hinatulan ng kamatayan si Jesus. Nakatayo mismo ang katotohanan sa harapan ng Pilato, gayon paman sa pagkakahintulot sa nagkakagulong mga tao na pilitin siyang hinahatulan pa rin ni Pilato ng kamatayan si Jesus. Anong saklap ng halimbawa ay hindi pagsunod sa tamang sinasabi ng iyong konsensya at puso. Ito po ang maging malaking hamon po sa bawat sa atin, na kung tayo ay nagpatotoo na si Jesus ang Mesiyas, ngunit hindi po natin sinunod ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya ito po ang patuloy nating pag-aral. Ano ang ating matutunan mula sa halimbawa ni Pilato tungkol sa panganib sa pabaya? Nahayaan ng popular na sentimento, maging ang pagigipit sa na pinigilan tayong gawin ang kanyang kung ano ang pinaniwalaan nating tama. Sa Merkulis, pagsaksi ni Tomas. Ito po yung ating babasahin ngayon. Basahin ng Juan kapitulo 20 versikulo 19 hanggang 30. Ano ang matutunan natin mula sa kwento ni Tomas tungkol sa pananampalataya at pag-alinlangan? Anong malaking pagkakamali ang nagawa ni Tomas? Juan kapitulo 20 versikulo 19 hanggang 31. Ating pong basahin, mga ginigilig mga taga-subaybay at mga followers. Kapito sa 19, nang nagdadapit hapon na ng araw na iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating sa Jesus at tumayo sa kanilang gitna. At sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanya ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinugo ko rin naman kayo. Nang masabi niya ito, sila'y hiningha niya at sa kanya sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinapatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng kanumang kasalanan, ay iyon ay hindi kayo patatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating sa Jesus. Kasi sinabi sa kanya ang ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko ang kanyang mga kamay, ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pintuan, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong mga daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Sumagot si Jesus si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko.
Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Ito po yung magandang hamon po sa bawat sa atin, na kung tayo po nag-alinlangan, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Indahitin mo ang iyong mga kamay sa yung mga daliri. Kaya itong katulad ni Tomas, na siya po ay naging saksi rin sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, kung hindi ko maisusulot o maidadaiti sa butas ng kamay ng ating Panginoon, ay hindi ako maniwala. Ngunit nang makita ni Tomas, kasi si Tomas po ay binansagang Tomas Doubting, no? Siya po ay mapag-alinlangan, ngunit nang siya po ay makita niyang ating Panginoon, ay siya po ay sumampalataya. Kaya tayo mapapalad ang hindi nakita sa ating Panginoon kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Gayon pa man ay tayo sumampalataya sa Panginoon. Sabi rito, napakita ni Jesus sa mga lagad ng pagkaraan ng Kanyang pagkabuhay. Nang sila ay nagkakatipon, nagkakandadong sila dahil sa takot. Hindi nila makasama si Tomas. May panido bumakasang kamu. Kalaunan narinig niya ang balita ng pagkabuhay mula sa ibang mga alagad. Ngunit siya ay nalumbay, hindi ito akma ng kanyang larawan ng karamihan. At gayon din, tiyak na nagtaka siya. Bakit magpapakita si Jesus sa iba kung kailan siya mismo ay larawan. Sabi ni Tomas, malibang makita ko ang kanyang mga kamay, ang bakas ng mga pako, mailagay ko ang aking daliri sa kabinutas ng pako, at mailagay ko ang aking mga kamay sa kanyang taglerong, ay hindi ako maniniwala. Ito ang sabi ni Tomas. Nilahad ni Tomas ang kondisyon ng kanyang pananampalataya. Ang parang ito ng pananampalataya kay Jesus ay nakikita na paulit-ulit sa Juan. Sinagot ni Nicodemus sa Jesus ng Panginoon, may papanganak pa ang isang tao kung siya'y matanda na, sa Juan 3:4. Ang babae sa balon ay nagtanong, Ginoo, wala kang pandalo ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig ng buhay? Juan 4:11. Ang karamihan sa pinakain ng tinapay at isang na nagtanong, anong tanda ang bibigay mo sa amin? Sabi sa Juan 6:30, ang pananampalataya muna bago ang pananampalataya. Ito po ang kadalasan po sa bawat sa atin, na ito po ang katwiran ng iba. Ako'y mananampalataya pag nakita ko na. Ngunit mapalad po tayo hindi nakita kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya ito po yung palatandaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, na kahit hindi po nakita natin Panginoon, ngunit tayo ay nagpatutuo sa iba. Ang Panginoon po natin ay siya ang Mesiyas. Siya ang napako sa krus dahil sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Tayo po na nanampalataya sa Panginoon. Hindi natin siya nakita ng mukhang-mukhaan, pero nanampalataya po tayo. Ang pananaw makikita mo na bago mananampalataya ang siyang sinalungat. Nasa lungat ni Juan. Nakatagpo si Jesus. Si Tomas, makaraan ang pagkabuhay, inayaan niya siya na lumapit. Tingnan at hawakan ang kanyang kabuhay ng mga. Pagkatapos ay sinabi niya, mapapalad ang hindi nakita, gayon may sumampalataya. Sino po yung sinasabihan ito? Tayo po, na mga hindi na nakakita sa Panginoon, pagka tayo ay sumampalataya sa Kanya. Sabi po rito, hindi kailanman hinihiling ng Diyos na maniwala tayo nang hindi nagbibigay ng sapat sa katibayan para pagbasyan ng ating pananampalataya, ang kanyang pag-iral, karakter at totohanan ng kanyang salita. Kanyang salita ay naitatag na sa lahat ng pamagitan ng patutuo na umaakit sa ating pangatwiran, at ang patutong ito ay sagana. Kaya pa may hindi kailanman inalis ng Diyos ang posibilidad ng pag-alinlangan. Ang ating pananampalataya dapat nakasalig
sa katibayan, hindi sa demonstrasyon. Ellen G. White, Step to Christ, page 105. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng paglalang at ng personal na karanasan, binigyan tayo ng pamamagang dami ng katibayan para sa ating pananampalataya ng Diyos. Ito po yung patunayan, mga ginigili ko mga taga-subaybay na ang Panginoon po ay hindi natin nakita personal ang kanyang paglalang, ngunit tayo ay nakaranas ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa kadamihan kanyang mga ginawa, appreciate po natin at sa tayo po ang nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung tatanungin ko kanang iba, bakit ka nanampalataya kay Hesus? Ano sasabihin mo? Ano po kung tayo tatanungin? Kung tatanungin ka na iba, bakit ka nanampalataya kay Hesus? Ano sasabihin mo? Ikaw kaya mga kaibigan, tanungin po tayo, bakit ka nanampalataya kay Hesus? Kaya i-comment nyo po dyan sa comment section namin pag na-i-upload ko po mga kaibigan. Anong sabihin mo? Ano po ang sasabihin natin? At anong sasagot natin? Sa Wibis pa tayo ang ating pagsaksi saksi kay Jesus. Ito po yung ating pagsaksi sa ating Panginoong Jesus. Paulit-ulit, samantalang ipinapakita ni Juan ang mga saksi kay Jesus, ang kanyang punto ay dalhin tayo sa isang mabilis na konklusyon. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga lagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya ni Jesus ang Kristo, ang mga anak ng Diyos at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanya. Kaya ito po mga kapatid, ang ginigili ko mga taga-subaybay na tayo ay naniwala sa Panginoon kahit hindi po natin siya nakita at tayo ay sumampalataya. Hindi natin siya nahawakan, hindi natin nakita sa personal ng ating Panginoon. Ngunit dahil sa pamagitan ng kanyang pangalan at pagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng patibayan na may Diyos na ipinako sa krus na ating kinagilala bilang ating personal tagapagligtas. Isipin naroon ka ng personal. Isipin po natin sa laman at nakita mo sa Jesus na gumagawa ng marami sa mga himalang ito. Tiyak na mananampalataya tayo, hindi ba? Tayong mga dahilan upang manampalataya kay Jesus kaysa sa mga taong aktual na nakita ng mga himala. Bakit? Kung tatanungin ko po tayo bakit, maginigili ko mga tayo subaybay. Sabong ito, bilang tayo mga mananampalataya, tayo po ay mapalad na hindi kahit hindi natin nakita ang Panginoon, tayo ay naniwala sa pamagitan ng mga nakita nating mga kalikasan, no? At pagkasing ng Banal Espiritu sa atin ang siyang nagtuturo na upang tayo manampalataya sa ating Panginoon Jesus. At sabi rito, ano ang ilan sa mga bagay na mayroon tayo ngayon na wala ang nabubuhay sa Panginoon Jesus na katulong sa atin na mananampalataya. Tingnan ng halimbawa, Mateo 24. Tingnan ng Mateo 24:2. Mga kapatid, Mateo 24, versikulo 2. Tingnan natin. Ang sabi po rito, kung tayo sa panahon po natin, ngayon na tayo ay nanampalataya, kahit hindi po natin nakita ang Panginoon. 24, versikulo 2. Kami ito, ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan na sinasabi ko sa inyo, sabi ko, walang matitira na isang bato rito na nasa babaw. Ang bato na hindi may babagsak. Ito po yung hula na tayo po, nakikita po natin ang mga aktual na himala ang mga pangyayari sa panahon natin ngayon. Sabi sa 24:14, no? At ang magandang balitang ito ng kariyan ay papahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ito po yung patutuo na yung Ibanghilyo ay dumating po sa atin na tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo na tayong mga mananampalataya
na hindi nakakita sa Panginoon ay patuloy na sumampalataya sa Panginoon. Sa 24:6 hanggang 8, at nakakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula ng matinding paghihirap. Kaya mga ginigilig ng mga taga-subaybay, ito ang patutuo sa bawat sa atin na mga digmaan nangyayari ay mangyayari na sangayon sa ating binasa, na kahit hindi po tayo, makita po natin itong mga naganap sa panahon ito. At iyon ay sapagkat hindi lamang meron tayo mga makapangulat sa Ebanghelyo ni Juan. Meron din tayong malaking kalamangan na makitang magkatotoo ang napakaraming ay pinapaunang sabihin ni Jesus at ng iba pang mga manunulat ng Biblia, tulad ng pagkawasak ng templo, Mateo 24:2, ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya ito ay nangyayari ng mga ginigilig ng mga taga-subaybay. Mateo 24:14, ang malaking pagtalikod, yung malaking pong pagtalikod sa mga mananampalataya na nakalob ng katotohanan ay sila ay tumalikod. Ang mundo na nanatili ay pagkahulog ay masamang lugar. Mateo 24:14 versikulo, at yung binasa natin sa Mateo 14. No? Ito po yung ating binasa na darating po ang wakas ng mga bagay. Mga kapatid, patuloy po tayo sa buong panahon ng buhay ng ministeryo ni Jesus. Ang kanyang mga tagasunod ay natiling isang maliit at hinaras ng grupo ng mga lalaki at babae na sa lahat ng mga pamantayan ng tao. Ang dapat na mawala na mula sa kasaysayan ng matagal ng panahon. Paano nila nalaman, gaya natin, na ang mga lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari at nang nangyari nga sa katunayan ang ating mismong pananampalataya na natili bilang katuparan ng sariling propesya ni Jesus ng Ebanghelyo ay paroroon sa buong sanlibutan. Kaya sa panahon po natin ngayon ay salamat po tayo sa Panginoon at sa Biblia na ating nabasa. Sa pamagitan nito ay tayo naparatingan ng Ebanghelyo, kaya tayo nakilala sa Panginoon. At ngayon, magkaraan ng halos 2,000 taon bilang ang mga tagasunod ni Jesus. Meron din tayong pribileyo na sumaksi kay Jesus at kung ano ang ginagawa niya para sa atin. Hindi sa pamagitan ng pag-angatwira ni Daniel, Nicodemo, ng babae ng Samaria, o ng mga turo ng mga Rapeseo na kakilala natin sa ginagawa ating sarili sa Jesus bilang mga Mesiyas, kundi sa pamagitan ng pagbabasa ng kasulatan sa lalim ng nakakapagpapatibay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay tinanggap natin sa Jesus bilang tagapagligtas ng lipunan. At pagkatapos bawat isa sa atin sa ating sariling paraan at bunga ng ating sariling relasyon sa Diyos, ay magkakaroon tayo ng isang kwentong may babahagi. Ang ating kwento ay maaaring hindi kasing drama tulad ng mga nakita ng binuhay na patay o sa isang taong bulag mula sa kanyang pagkapanganak ng pinagaling. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang makilala natin ang ganang ating sarili sa Jesus at sa ating sariling paraan
ay sumasaksi tayo para sa kanyang tulad ng isang ginawa ng mga sa Ebanghelyo ni Jesus. Si Tomas mismo ay nagpatirpa sa pananawa ni Jesus sa pangangatan sa kanyang Kristo. Tinanggap ni Jesus ang kanyang pagkilala ng malumanay na sinaway ang kawalan niya sa mananampalataya. Tomas, dahil hindi mo nakita mo ko, ay nanampalataya ka. Mapalad silang hindi nakikita ng gayon may nanampalataya. Ang palataya ni Tomas ay magiging mas kalugod-lugod kay Kristo. Kung siya lamang ay nagnanais na maniwala sa patutuo ng kanyang alagad. Kung susundan niya ng sanlibutan ang halimbawa ni Tomas, walang sino man ang mananampalataya para sa kaligtasan. Sapagkat ang lahat ng tumatanggap kay Kristo ay dapat gawin ito sa pamagitan ng patutuo ng iba. Marami nagpapabigay puwang sa pag-alinlangan ay nagbibigay ng dahilan sa pagsasabing kung mayroon lamang siyang tibayan na kagaya ni Tomas mula sa kanyang mga kasamahan ay mananampalataya sila. Hindi lang mapagpantanto na hindi lamang sila mayroon ng ganong katibayan, kundi higit pa. Marami sa tulad ni Juan at Tomas na naghihintay na maalis muna ang lahat ng dahilan ng pagdududa ay hindi kailanman makakamit ang kanyang ninais. Sila'y unti-unting tumitibay sa kawalan ng pananampalataya. Silang tinuturuan ng kanilang sarili na tumingin sa madilim na bahagi ay bulong-bulong at nagreklamo ay hindi nalaman ang kanilang ginagawa. Nagtatanim sila ng binhi ng pag-alinlangan at nagkaroon sila ng ani ng pag-alinlangan sa panahon. Ang pananampalataya at pagtitiwala ay napakalaga. Marami ang nakasumpong ng kanilang sarili sa walang lakas na umasa at mananampalataya. Ellen G. White, The Desire of Ages, page 807-808. Ano ang mahalagang pagkakaiba sa pagpapahayag ng pananampalataya ng Abraham at ni Tomas? Ano ang ating matututunan mula sa kanyang kwento? Sa klase bahayaan ang lahat ng nais ay patutuo kay Jesus tulad ng isang ating nakikitang ginawa sa Ebanghelyo ni Juan. Bagaman ang mga kwento ay nagkakaiba, ano ang sinasabi ng mga tao at paano sila ay lahat ay sumaksis sa kanyang panahon sa parehong Panginoon. Nagtatanong si Pilato ng isang tanong na pag-filosopikal, ano ang katotohanan? Ibigay ang iyong sagot sa tanong na iyong sa liwanag ng lahat ng ating napag-aralan sa Juan. Tingnan ang mga propesya sa Daniel 2 at Daniel 7, bagaman sila sa panahon na si Jesus ay mayroon ang dalawang kapanatang ito. Anong malaking kalamangan ang meron tayo ngayon sa wala sila noon sa pagkakita ng mga propesya ngayon sa panganatupad at sa gayon ay nagkaroon ng mas maraming dahilan upang maniwala. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po yung ating pinag-aralan sa hapon ito, ang mapalad ang mga sumasampalataya. Tayo po ay manalangin. Matakilang mahabang Diyos, ang kanyang sumalangit, salamat sa inyong pagkasin ng inyong banal Espiritu na siyang sumapatnubay sa akin. At ganoon din po sa aking mga manunood na makapanood nito, Panginoon, na may share ang katotohanan kung paano ang pagpapatutuo ng ni Juan sa ating Panginoong Jesus. At bilang mananampalataya, tayo po ay mapalad na hindi po natin nakita ang Panginoon, ngunit tayo ay nananampalataya sa Kanya sa panahon na siya ay naroon sa panahon ng mga alagad at kasama ng Kanyang mga sumusunod. At patawarin kami, Ama, sa anong pag-uupang-sala. Ito aming mga napag-aralan na upay nakita sa iyo po sa tisipan. Sa dalangin sa pangalan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At happy Preparation Day po sa ating lahat. At advance happy Sabbath po sa ating lahat. Magandang hapon po and thank you for watching and God bless po sa ating lahat.